At sa gabi ito, makita po natin kahit na umuulan, nandito po tayo nakasilong, kahit medyo pumapasok yung tubig. Pero okay lang. Amen po ba doon? Kasi po, meron tayong lugar na kung saan yung silungan ng pagsamba na kung saan hindi po kayo nababasa. Pwede po sabihin nyo, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Kaya napakabuti po ng Panginoon na tayo po ay patuloy po na inihahanda ng Panginoon para lalo po natin mapag-ibig, no? Imagine po ninyo, during that time, pag biglang umulan, kanya-kanyang takbo, no po? So, pero ngayon, kahit na umuulan, nag-worship kayo kay Lord, habang umuulan, nag-praise kayo kay Lord, habang umuulan, nag-testimony kayo sa goodness ng Panginoon. Amen po ba doon? Amen. So, tunay pong napakabuti ng Panginoon. Palakpakan po natin si God. Ayan. Kaya, alam niyo po, ang Panginoon talaga mayroon pong magandang plano. Kasi, kumbaga, yung kanyang paghahanda sa pagsamba sa Panginoon ay nangyayari po dahil tayo po ngayon ay nasa sitwasyon na kahit na umuulan, okay lang. Amen? Tayo ay meron pong komportable na marinig ang salita ng Panginoon. Amen po ba doon? Praise God. Sa gabi po ito, nais ko pong ibahagi sa inyo ang salitang matigas na lupa at ang matabang lupa. Amen po ba doon? So, praise God. Praise God. Praise God. Ayan. Praise the Lord. So, tunay po na naririnig po ba ninyo ako? Amen. Amen. At alam nyo po, nakatutuwa po na makita po sa buhay po natin na dinidevelop ni Lord yung inyong mga paglilingkod at pananampalataya sa Diyos. Amen? Happy po ba kayo at nararanasan yung si God? Amen. Happy po ba kayo kapag ang buhay po ninyo ay nagiging instrumento ng Diyos? Amen. Kaya nga, alam niyo po ang buhay ay isang pagkakataon po. Kaya napakahalaga na minsan lang tayo mabubuhay sa mundo ito. Let us enjoy with thankfulness sa Panginoon every day, every hour, every seconds po na meron po tayong lakas. Amen po ba doon? Amen. Kaya nga ho, napakasarap po na makita ho natin, everybody is testifying the goodness of God. Yung bawat isa nagpapasalamat sa ginawa ng Panginoon. Amen? Kaya ho, tunay po na natutuwa ang Diyos at patuloy siyang gagawa sapagkat we are learning to be thankful believers. Amen? Natututuhan po natin na maging mapagpasalamat na mananampalataya. Sabihin natin, salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Kapag may problema ka, sabihin mo rin, salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Pag meron kang nararamdaman sa katawan mo, sabihin mo, salamat po, Panginoon. Ang mahina, salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Kasi ako naniniwala habang nagpapasalamat ko kay Lord, kung may sakit kayo, pinapagaling kayo ng Panginoon. Kung may problema kayo, gumagawa ang Diyos ng kaparaanan. Amen? Kaya nga, sabi dito sa ating pong binasa, sa Matthew chapter 13, verse 3 to verse 8, ito po ay isang parabola ng isang maghahasik. Po. Siguro po, hindi tayo, kumbaga, halos nalalaman natin yung mga taong, yung mga kilala natin Ortelano. Farmers. Sino po nakakilala ng farmers? Magsasaka. Yan. So, pag ako sinabing magsasaka, ito yung mga nagtatanim. Po. Ito yung mga nagpapatubo ng mga halaman, mga bungang kahoy, po, mga pagkain na gulay, katulad po ng mga kinakain po natin. At sabi dito, meron isang parabola po doon, parabola po ng maghahasik po. At meron po dito dalawang kategorya, isang matigas na lupa at isang matabang lupa. Kasi po yung isang binhi na nailagay sa daanan, yung binhi na ilagay po sa mabato, yung binhi po nalagay sa dawagan, lahat po ito ay matitigas sapagkat hindi po ito nagpatuloy. Sabi mo sa katabi mo, magpatuloy ka. Magpatuloy ka. Ayan. Alam niyo po, napakahalaga po na the very basis and foundation ng bawat isa po sa atin is the Word of God. Mga kapatid, mahalaga po na sa buhay natin ang salita po ng Panginoon. Kasi ito po talaga yung pinaka-purpose ng ating paglilingkod. Na yung kanyang mga salita ay magpatibay sa buhay po ninyo. Sabi mo sa katabi mo, magpakatibay ka. Magpakatibay ka. Ayan po. At sabi dito, napakahalaga po
na sa buhay natin, napakahalaga pala yung salita ng Panginoon. Alam niyo po, we are blessed. Kasi po, mas lalo po natin na-enjoy ang salita po ng Panginoon. Kasi po, during the time, alam niyo po ba, ang Panginoong Jesus ay pumupunta siya sa bundok, sa gilid ng bundok, nangangaral. Pumupunta siya sa gilid ng lawa, nangangaral, no? Yun na yung time na yung mga tao ay nakakarinig ng salita ng Diyos. But we are blessed. Every Wednesday, every Saturday, every Sunday, naririnig mo ang salita ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kasi napakahalaga na yun yung intentionally po na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Pag sinabing intentionally, talagang sinadya ng Panginoon na ang kanyang mga anak ay magkaroon ng talagang pagtitipon sa pangalan ng Panginoon. Kasi po, maraming pwedeng mangyari sa buhay ng isang tao kapag ang kanyang salita ay naririnig po niya. Alam niyo po ba, yung pong pinagaling na babaeng 12 years kang dinudugo, na-chismis niya lang na mayroong Jesus na nagpapagaling. Namaritas niya lang na mayroong Jesus na nagpapagaling. No? Narinig niya lang na may mga tao na nagsasabi na, alam mo ba si Jesus nagpapagaling? Alam mo ba si Jesus nangangaral ng mabuting balita? Narinig niya lang. Pero sa pagkakarinig niya, naniwala siya na kaya siyang pagalingin ng Panginoon. Ibig sabihin po mga kapatid, minsan niya lang naririnig yung kasalitang iyon sa ibang tao pa. Ibig sabihin, hindi katulad nito, meron tayong pagtitipon, meron tayong pangangaral, pagsamba sa Panginoon. Po? Pero yung babae, ay narinig niya lang. No? Maaaring siguro, doon sa kanyang mga alipin, kasi mayaman yung babae ito eh. Sabi kasi ng Bible, halos naubos na ang kanyang kayamanan sa pagpapagamot. Ibig sabihin, merong kaya sa buhay ang babaeng ito. Maaring yung mga alipin niya na pagkukwentuhan patungkol kay Jesus. Maaring doon sa mga taong bumibisita sa kanya, napapakilala nila sino si Jesus. Pero alam niyo po, doon lang sa narinig niya, ay nagkaroon siya ng malaking paniniwala na may magagawa ang Diyos. Amen? Amen. Ibig sabihin, kung siya maliit na pagkakataon lang at minsan na pagkakataon lang narinig niya si Jesus at kumilos ang Panginoon sa buhay niya. Ibig sabihin, sa buhay ng bawat isa ay mas malakas ang pagkilos na gagawin ng Panginoon. Bakit? Lagi mong naririnig ang kanyang salita. At nararanasan mo ang Panginoon sa buhay mo. Amen po ba doon? Amen. Ang tanong sa gabing ito, habang nag-worship ka, habang nakikinig ka, habang nagpapatotoo yung mga kapatid, nararanasan mo ba yung presensya ng Panginoon? Nararanasan mo ba yung kagalakan sa puso mo na yung pag naririnig mo, nagkakaroon ka ng joy sa buhay mo? Alam niyo po, ang salita ng Panginoon nagbibigay ng joy. Amen? Amen. Ako, I pray na pag pumasok kayong may katanungan sa buhay nyo, I pray paglabas ninyo, sinagot na ng Panginoon. Amen. I pray na pagpasok nyo, parang may mga kabigatan na nararanasan ninyo. I pray na paglabas po ninyo, binigyan na po ng kalakasan ng Panginoon. Amen? Kasi alam niyo po, very, very, very blessed po tayo. Kasi yung babae, minsan niya lang narinig. Pero kayo, lagi nyo naririnig ang salita ng Panginoon. It is enough that the Lord's presence, the Lord's power, ay nararanasan po ninyo. It is proven na mas lalo maraming ginagawa ang Panginoon sa buhay nyo. Kasi the more you are praying unto the Lord, the more the Lord answered your prayer. Amen po ba doon? Kasi yung babaeng ito, no, narinig niya lang, no? Kaya nga alam niyo po, napakahalaga na yung pong tatlong nailagay na binhi sa daan, sa mabato, sa dawagan, mababaw po yung kanilang pagkakarinig ng salita ng Diyos. Lumalim ka sa salita ng Diyos. Lumalim ka sa salita. Alam niyo po mga kapatid, na yung babaeng ito, minsan niya lang narinig ang patungkol kay Jesus. Pero sapat na para maniwala siya na kaya siyang pagalingin ng Diyos. Ikaw pa kaya? Kayo pa kayang narito?
sapat na ang mga salita niya para maniwala ka, the Lord can make a miracle in your life. Because every Sunday, every Wednesday, every gathering, naririnig mo ang salita po ng Panginoon. Amen? Kaya nga, alam niyo po, napakahalaga na sa buhay mo, ang kailangan mong gawin sa kanyang salita, palalimin mo yung salita ng Panginoon sa buhay mo. Kasi pag lumalim ang salita ng Panginoon sa buhay mo, pag naitanim ng maayos ang salita ng Panginoon sa buhay mo, tiyak, lagi mong makikita yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo.